Yes mga igala, mayong hapon ka natong tanan ug welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala no, uban-uban no sa kita karon diri sa to ang panag kuno tulumanon kada hapon diri sa to ang CBN ng Radyo Pilipinas Davao no. O kagahapon no ato lang i-review no. Gipakita no sa tong Police Regional Office 11 pinaagi sa ilahang kuno labaw nga si Brigadier General Nicolas Torre III no ang bag-ong feature sa ato ang kapulisan no, kaning ginatawag nila nga 3-minute response system no, kung asa na sila kaning ginatawag nga kanang command center no, kung asa gina-monitor na sa kapulisan no. Well, isa na sa mga nindot nga kuan karon sa ato ang kapulisan no, kay at least no nana sila kining murag standard no sa pag responde sa bisan unsa mang report no sa krimen no nga nanginahanglan og police assistance. So oto, daghan-daghan po, nindot-nindot po itong ipakita po ni General Torre po nga mga kuan, nga mga unsa ni, kanang system, no, sa maong kuan, ginatawagan ni sistema sa kaning pagresponde sa krimen. Anyways, mga katambayan, atuanin ko no, atuan din maglangan, atuan ang tan-aw no, ang gipasilip ni General Nicolas Torre III. Tanaw na to. Karena yung preventive response ay support yan sa ating 911. Alam natin, ang 911 ay pinanganak dito sa Davao. Okay? So, ang gusto natin, na ang pulis pag tinawagan ng 911, 3 minutes ay makaresponde. Okay. Pinakamaganda dyan para mas madaling maintindihan. Technical, paki-flash niya ng body camera. Body camera ng ating mga patrollers sa Davao City. Ipapakita namin sa inyo ngayon, yung mga nakikita namin sa aming command center. May command center ang PNP. Okay? Real time to real time. Real time. So, yan. Yan ang body camera natin. So, ngayon, tawagan natin ang tawagan natin ang Davao at sabihin natin sa lahat ng camera users ay itutok sa mga mukha nila ang mga camera. Marinig tayo ng ating mga... Sige po. So, makikita pa natin ngayon mga kababayan yung live demonstration ng ditong 3-minute response ng ating kapulisan. Sige po, go ahead, sir. Pag-flash yung ating body camera. Okay, yan. Tingnan mo nga rin na yan. Baron Jubilee. Baron, pakisabihan lahat ng mga body camera users, itutok sa mga mukha nila yung body camera. Gusto ko makita ang mga mukha nila sa body camera nila. Balik ka rin ang body camera. So, sa ating ginawa natin, tinawagan natin ang ating mga body camera. Sumusunod sila. Sinabi natin, balik ka rin nyo ang body camera. Pakinggan nyo ang, gusto namin makita kung sino kayo. So, yung mga camera na hawak ng pulis natin. Ayan. So, isang tawag lang sa radyo. Narinig nila tayo, tingnan mo, sumunod na sila lahat. Di ba? So, yan. Ang isang 3-minute response na gusto natin gawin, baka may mga callers tayo, mga kaibigan.
natawag dito sa atin para natin Pero hindi naman po ito yung parang komplikado na teknolohiya na ginagamit niyo. It's a normal na radio, normal na radio na available po sa ating kapulisan ngayon. gamit ng mga pulis natin. Kaya kausap ko sila itong isa sa nakikita na natin mga kababayan ito, no? Ito, okay. So standby tayo. Sino sa mga yan ang gusto mong kausapin natin? Yeah. Sige sir, kayo po bahala. Tingnan, hindi ko pipila yan. So, ang sinasabi natin dito, sa PRO 11, gumagana na ang body camera namin. Mamaya, pakita ko pa yung drone mamaya. Lumilipad na mga drone natin. May mga surveillance tayo sa lakit. Hindi naman yan na surveillance. Hindi. Tayo ay nagpapatrolya. Hindi lang sa baba, sa lupa. May hindi tayo patrolya sa langit. So, paano po ito makakatulong sa pagre-result ng ating mga krimen? Or at least responding to emergency? So, pili kayo na isang lugar na gusto nyong puntahan natin. Patatakbuhin natin ang isa sa mga kamera na yan doon sa lugar na pipiliin nyo sa loob ng 3 minuto. Yan, sa ating mga kaibigan. Saan sa Turin? Poblasyon Turin, saan doon? Pili kayo ng lugar. Specific. Saan? Ano? Ano yun? District. Yung Turin Gym. Okay, sige. Ito, sumunod natin ang mga bata natin. Pupunta tayo ng New Turin Gym. Gym, ba? Gym. Tanda ya? Within the poblasyon muna po yan. Huwag natin puntahan muna yung... Ito, may mga live na traffic, hindi tayo makapasok. Maroon days, Abutan tayo ng more than 1 hour. Huwag yung patayin ng one. Huwag yung, yan na lang. Baron Base, can you send one body camera to Turin Gym for live shot? Turin Gym, pwede? Oh, live may mga live hindi huwag mo natin orasan, no? Kasi may mga live na pumapasok ng mga traffic ang ating mga pulis, may dispute na namomonitor, nire-respondihan. So sa ngayon, bago natin patakbuhin yung sa Turin Gym, hindi pa natin na-transmit ang information dito sa ating So sige, so sa ngayon po nakikita natin yung mga kapasidad ng itong 3-minute response na dinedemonstrate po sa atin ng ating kapulisan dito sa Region 11. Siguro detalyado po dito, mamaya po pag-uusapan muna natin sa spillover with the media na detalyado po nating titignan itong response na action na ginagawa ng ating kapulisan. Sa ganito, ang 3-minute response natin, ang pulis na nakarating sa Turin Gym ay walang body camera. Okay? Walang body camera. Kasi sa ngayon, ang body camera natin ay, ayan lang mga bukas natin, 4, 7, 10, 14, 16. Pwede bang Turin Gym yung lang, yung ating, meron tayong 8-1 doon, yung Zoom. Sige, Turin Gym, pakistream sa Zoom. Sige sir, so habang hinihintay po natin, ito pong mga ginagawa po natin demonstration sa ngayon ng PNP. Lipat ka sa Zoom ng DCPO. Zoom yung last na in-open ko. So sa ngayon, palilipatin natin ang no session. Yan, yung 367. I think yan eh.
Iba yun. Davao Sur yan. Sige, pagka-close. Yan. Yan, buong puwersa ng kapulisan po at tumututok din po sa atin ngayong araw na ito. So, iba yan. Tama yung isang kanina. Yan. So, makikita nyo, nag-iiba yung, kasi, alam mo yung password, di ba? Sige, i-put nyo yung password. Yan. Yan. So, makikita natin ngayon, yung police station, yung Talomo, yung Turil, ayun na. Naka-close pa kanyang Zoom. So, multi-platform tayo. Meron tayong body camera, meron tayong Zoom sa ngayon. Kasi ang body camera natin, kukunti. Okay. So, nakikita talaga na nagagamit niyo po yung bagong teknolohiya para sa so, ngayon, mag-open na Turil dyan mamaya. Maya-maya dyan, ang Turil dyan, makikita na natin yan. Okay. Ayan. Parang guys, kaya di full screen yung Turil natin. Kung tumakbo na sa Turil dyan. Ayan. So makikita rin natin sa upper left corner, ang kanilang operations officer, si Jake Barilla. So tumatakbo na yun, lahat ng ating mga pulisya, nagpapatrolya, nakikita natin sila galing sa ating command center. So meaning nakakonect ko lahat ito sa kanilang body camera. Yes, nakakonect na. Platforms natin, lahat ng mga unit members ko natin. At kami ng mga supervisors nila, hawak din namin ngayon yung... Kung makikita po natin mga kababayan na namomonitor din po ng ating police chief yung mga kaganapan right on his palm. So kung makita nyo, yung laman ng command center, na nakikita nyo ngayon sa command center, nakikita ko rin sa aking cellphone. So tinutulungan natin mga official natin na lahat kami ng mga commander, alam namin mga tao namin, hawak namin sa aming mga kamay. So, gano'n din tayo. So, pag halimbawa, humingi ka ng responde, hindi dumarating ang pulis, tawag ko din kayo. Sir, hindi pa dumarating. Malalaman ngayon ng commander, bakit hindi kayo nakakarating? Anong ginagawa niyo sa kayo pumunta? Di ba? So, gano'n ang mangyayari dyan. So, at the end of the day, may close coordination, may close supervision ang ating mga opisyal sa mga tao natin nagre-responde. So, gano'n ang gusto natin mangyari dito. Sige po, we look forward for more of this, no, mga kaganapan dito po sa paggamit ng bagong teknolohiya at sa bagong sistema ng 3-minute response ng ating kapulisan. So mamaya, ating mga media partners, maybe may mga detalye kayong gustong itanong sa ating police chief. Sa ngayon po, sa ibang banda. So, mo to mga katambayan, no, ang pagpasilip, no, dindot, di ba? Anyways, isa lang to sa mga feature po, no, and then Davao City lang sa ang unahon nila, kaya naman tayo 911 din eh. Pero natin ito, ipakita na po to even sa Tagum, no, or Davao del Norte, nakasingkin na, no, gamit lang ang kanang mga basic nga technology, sumala pa niya, no, nga kaya man di ay, makuha no, like radyo, tapos na patong ultimo app na Zoom, no, magamit dito sa maong kanang ginatawag nga 3-minute response rule. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng painumdum ning atong sibianan. Balik kita mga igano dito sa tuwang panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kung nilabantayan ko na ako sa ako diri sa The Royal Mandaya Hotel, ang background ako diri sa second floor. Anyways, mga katambayan, no, daghan pa mga issue, no, with regards kay with regards kay General Torre, no, especially kato sa pagpili og kanang tawag nato og city director nga murag na bypass na gid si Mayor Baste, no, and napatoy uban nga ilang ginatubang karon ng mga issues, especially katong kay okay lang kay Pastor kay Kiboloy, no, and daghan pa nga mga issues, no, pero yung gitubag na kagahapon, no, dito sa gipahigayon nga kapihan sa bagong Pilipinas, no. So di na ta maglangan pa, patubagon na nato si General Torre, no, sa maong issue. Paminaw na to.
sa selection process? Ano po ba talaga yung dapat na proseso? Kasi usually, may nagbibigay tayo ng tatlong possible na i-recommend. Ano po yung magiging role po ng ating city mayor when it comes to that? Well, sinasaad ng batas yan, no? Yung role ng LGU, yung karapatan ng LGU na pumili sa kanilang mga chiefs of police. Based on the deputation that is given to them by the NAPOLCOM. However, that deputation emanates from the NAPOLCOM nga, and part of that NAPOLCOM impact ay ang Chief PNP bilang isang execution member. So, na-discuss namin sa City Council noon na parang catch-22 nga, which comes first, the head or the egg, the chicken or the egg. So, ang nangyari is, I suggested to the City Council, ilapit sa ating congressman, sa ating mga congressman, dahil under review ngayon ang batas ng PNP, meron tayong PNP Reform Bill, hindi pinirmahan natin Presidente, kundi ginito at binalik sa Congress for further deliberation. So sabi ko, let us use this opportunity para lalo mapaganda ang batas and maklarify itong catch-22 namin ito. Dahil totoo na nagkarapatan ng mayor na pumili ng kanyang chief of police because of the NAPOLCOM deputation. However, that very same body that gave him that power is or can also be overridden by one of the execution members, which is the chief PNP, through the exercise of Section 26, which gives the chief PNP full control of the PNP. So, yun nga, which will come first, yung deputation ng mayor, kanyang karapatan, o yung karapatan ng chief PNP to exercise his Section 26 power. So, sa akin naman, I would like to believe na na-resolve na ang impasse na yan, specifically dito sa Davao City, at okay naman na ang relasyon ni Mayor Duterte at saka ni Hansel Barandan, mukhang they can work together na, they're working together na. So, I don't think there's any more need to rock the boat, so to speak. So, let's let it be for the moment at trabaho na muna para sa mga ng Davao City. Siguro last for me, RD, is that yung medyo hot issue ngayon ang pag-pursue natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Kumusta na po ang ating operation para sa paghahanap po sa ating pastor? I-reiterate ko lang yung ating mga panawagan kahapon because we were able to meet all those the top echelon of KRJC. Na-meet namin kahapon sa Senate investigation na pinatawag ni Senator Bato de la Rosa. Nandun, yung kanilang CEO, yung minister nila, si Attorney Torion, si ang abogado nila, and the others, yung mga anim sila na nandun kahapon. Isa lang may reiteration ko. After all the things were said and done, after all the flowery words of their lawyer, all of those are not counted, are of no moment. Kasi, ang bottom line na naman dito is implementation of a warrant of arrest. Okay, so, there is an existing warrant of arrest and it has to be implemented because it is a court order na pinag-agrihan ng lahat doon sa ating konstitusyon. So, may warrant ka, hanapin mo ang kaso. So, walang magawa ang abogado mo para sa iyo kung hindi kayo haharap sa judge at i-argue. Huwag sila magkalala. Ang abogado ni Pastor Kibuloy ay di ng law school. At napakarami ng abogado, napakagaling. Kaya po, ano po naman po yung kakaharapin ng mga nagtatago sa wanted personnel or as wanted person? Of course, utos ng batas, utos ng judge, ang sabi ng warrant of arrest kasi, you are commanded to bring to me itong tao na to para managot sa kasalanan ganito. So, ang kay Mr. Kibuloy na kaso ay non-bailable na child abuse, trafficking, at marami pang iba. Dito sa Davao, meron din siyang iba pang mga kaso. Ito, he has to submit himself to the court, to the jurisdiction of the court, para matapos itong kaso na ito. May panawagan po ba kayo sa ating mga kababayan dito? Ito yung panahon na ipakita niya na leader siya ng kanyang mga katauhan. Okay? He's claiming to be the appointed son of God. Okay? Sa Biblia si Yesu Cristo, namatay para sa kasalanan natin. Inosente si Yesu Cristo. Pero pinili at tinanggap niyang mamatay para sa kasalanan ng mga mananampalataya, ng sangkatauhan.
Okay? Ipakita niya yung Pastor Kibuloy na siya ay leader ng kanyang mga tao. Bakit? Ang kanyang mga tao ang naiinitan, nagugutom dyan, at nasasaktan para lang itago siya. Ba't siya magtago? Harapin niya. Gaya ng pagharap ni Jesucristo sa hukuma na siya ay inosente ha. Ito si Pastor Kibuloy. He is presumed innocent unless proven guilty. So sa ngayon, he is presumed innocent. Isa lang ang sitwasyon niya ngayon. Meron siyang warrant at may huwes na nagsasabing humarap ka sa akin dahil may reklamo rito na may probable cause. Hindi, harapin niya, dalhin niya lahat ng kanyang abogado. Si Jesucristo nga walang abogado eh. Siya, napakarami ng abogado. Kahapon nakita natin, napakagaling ng abogado niya. Anong kinakatakot niya ngayon sa korte ng tao? Napakagaling ng kanyang mga abogado na didepensa sa kanya. At ito ha, 6 silang may warrant. Ang 5 ay nagpiyansa na. They had submitted themselves to the court. Nagsabi sila, okay, sige, haharapin namin ang kaso na yan. Piyansa muna kami. Bakit hindi magawa ni Mr. Kibuloy yun? Ginawa nga ng 5 niyang kasamahan. Ginawa ni Crescente Canada. Ginawa ni Pauline Canada. Ginawa ni Roy, ni Miss Roy. Ginawa ng isa pang babae at ginawa pa ng puro babae ang mga kasama niya ron. Si Ingrid Canada at saka si Simanyes. Oh. Yung 5 na yon, nagpiyansa na. They already submitted themselves to the jurisdiction of the court. Bakit hindi magawa ng kanilang leader? Okay, sige. Siguro may mga detalye, siguro mga questions po na itatanong natin mga taga-media. So siguro we can welcome po ang ating mga media. Siguro unahin natin kay... Are you still convinced that Davao City Police Office is still the best police office as declared with many award bodies? And are you still convinced that Davao City is peaceful and livable? Yan yung mga tanong na talagang naghahanap ng away, no? Kayo talaga. Huwag na mag-inom. Ang opinion po, isa lang ako eh. Ano ba? Kasi po, ganito. Okay. Let's answer this straight, no? You know, my opinion will always, will be just an opinion of one man. Okay? We found data. Okay? And I've heard may isang major university rito na may study, empirical study, scientific study supported by empirical data about the conditions of Davao region and Davao City, including Davao City. So, wala pa akong oras para hanapin yun, but I'll try my best to actually say that. Pero sa ngayon, ang sa atin lang is ang taong bayan ang makapagsabi nyo. So, who am I to question whatever the population will say? No. Kung ano ang sinasabi ng population, I will always listen. Papakinggan ko kung sinabi nila, kami ay kontento na at kami ay masaya, kami ay secure dito sa Davao City. I don't question that. Okay? So, it's really of no moment na ang opinion ko pa ay idadagdag ko pa rito. What I'm doing here is just examine the data, examine the basis, most especially the crime statistics, because that will be my basis in crafting the programs programs and policies for the maintenance of peace and order in this region. Okay, so huwag ko lang haluan muna ng subjective opinions. Doon na muna tayo sa talagang doon sa mga discrete data talaga na ating nakukuha, magpo-focus. Sir, the reason why I'm asking that, because I believe yung mga basis naman of giving awards to the police offices is yung mga crime index, yung mga ginawang basihan. Tapos ngayon, nakareceive si Davao City Police Office ng maraming awards. Ngayon, nakita mo. This is the first time, sir. Nakita mo. And that is a serious, tawag nito, manipulation of records, if totoo. Tapos, possible na yung sinubmit na mga records as one of the basis para ma-award ka ng ganitong award, hindi pala totoo.
Sir, ano sa tingin mo? May mali na sinabit doon sa mga nire-require na mga possible documents kasi naibigay sa kanila yung awards. Sir. Let's not put the wagon before the horse. No? Let's not put the cart before the horse. So, gaya na sinabi ko kanina, ipinoint out ko with specificity in an order to explain ang mga discrepancies na nakita natin. So, we gave the chance to concerned officers and personnel to explain their side. Okay, so, sa ngayon, hinihintay pa natin ang kanilang mga response at ang mga nakapag-responde na i-evaluate natin. So that, give me mga 2 weeks para mapag-aralan ng maayos ang kanilang mga sagot para ito ba, mapag-desisyonan ko kung ito ba ay gagawin kong basis for summary hearing to determine the extent and degree of their culpability or gagamitin ko bilang teaching moment para mas ma-improve ang serbisyo at ang performance ng ating mga tao dito. As to the awards, well, the awards giving body, we would like to also give them the credit. Let's give them the benefit of the doubt that they conducted due diligence. Noon yun di ba? And hindi ko rin masabi na ito ay nangyari na noon pa. Or ito ay prevalent na noon pa. So, those awards are in the past. No? And, ang performance is always perishable yan. You may be the best today, and you may not be tomorrow. Wala pinag-iba sa computer yan. Top of the line ka ngayon, 6 months later, obsolete ka na. Kaya kailangan continuous ang ating pag-i-embrace ng changes, pag-i-embrace ng technology, pag-i-embrace at pag-a-adjust doon sa ating operational environment. Sir, last question na lang po. Narinig namin yung hearing kahapon, tapos according doon sa representative ng ninyo, doon sa mga magulang na natakot, na naging dahilan na hindi na nila pinapaaral yung kanilang mga anak dyan sa Jose Maria College because of the presence of the police. More than my message to the parents, my message should be to Mr. Kibuloy. Don't subject your followers to this kind of problems, to this kind of don't subject them to this kind of stress, unnecessary stress. Kasi hindi naman sila kasali rito Ikaw lang. Ikaw lang at ang 5 mong kasama ang may waran. Yun na lang. Karguhin nyo na yung buong organisasyon nyo. Kung talagang innocent kayo, submit yourself to the rule of law, sumurrender kayo sa judge, dalhin nyo ang napakagaling ng mga abogado. Kahapon, ang galing-galing, napaka-flamboyant ng abogado na dala-dala nyo na nag-represent sa inyo. Bilib na bilib pati ako. Kaya nga ako'y nagtataka, anong kinakatakot nyo? Napakagaling ng abogado nyo. Kaya, don't subject your people to this kind of stress gaya ng and suffering para sa inyo. Gaya ng hindi na nag-enroll dyan. Hindi naman kami ang naglagay ng barbed wire at concertina wire dyan sa taas ng inyong mga pader. Hindi naman kami ang naglagay ng bus nyo dyan na hinaharang sa mga gates ninyo dahil takot na takot kayo pasukin ng pulis. Hindi rin kami ang nag-illegal parking dyan at nag-maintain ng vigil sa lugar na yan. Bakit? Why conduct vigil like that? Tapos na sana ang lahat ng ito kung si Mr. Kibuloy ay nagpapakita na at nag-submit sa jurisdiction ng court and then question all you want the processes in the proper forum. So mga katambayan ang tubag ni General Torres. So kamo na magigo kung motoo ba mo or dili or saba. Basta ang ang importante gitubag ni ato nga mga pangutana Anyways mga katambayan, matay kong oras ang tutulod puhol dinhi sa tong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug mayong adlaw, mabuhay ang bagong Pilipinas.